I believe na ang Panginoon ay laging may mensahe sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. May mabuti po siyang gagawin sa bawat isa sa atin ngayong umaga. At binigay po ng Lord sa akin itong mensahe kahit po mga sunod-sunod na araw ay sobrang git-git po yung mga schedules, biyahe, kung saan-saan kami napupunta ni Paz, maraming inaasikaso. Pero napakabuti ng Panginoon na kapag ikaw ay humihingi sa Kanya para sa iba, He want to bless others through you. Lagi po siyang may nakareding mensahe sa atin. Amen? At ito pong ating mensahe ngayon ay napapanahon. Napapanahon ito kasi ito po ay araw-araw natin pinagdadaanan. Amen? Sabi po sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Yan po yung ating key verse for this morning, and we will allow the Holy Spirit to speak to us through this verse and through this key text po na ating babanggitin. Ang title ko po is, Let Go and Let God. Amen? So, gas-gas na linya po yan. Alam nyo po itong slogan na to or itong statement na to. Pero, let us allow the Lord na magbigay po sa atin ng bagong mensahe sa pamamagitan po ng ating verses. Sa atin pong key text, I am reading from NLT. Ito pong key text po natin is 1 Peter 5:6-10 para makita po natin yung kabuuan saan nahugot po yung verse 7. So sabi niya, humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Napakabuti ng Lord. Pero gusto ko pong basahin din sa ang salita ng Diyos version. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Wow, thank you Lord. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Pakisabi sa katabi, nagmamalasakit si Lord sa'yo. May warning, humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyo, ang dyablo, ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo ang dyablo. Alalahanin ninyong ang mga paghihirap na nararanasan ninyo ay nararanasan din ng mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. So, walang extraordinary na sufferings. May mga nauna na nag-suffer. Baka nga mas matindi pa sa ating mga dinanas. Sabi dito, maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Thank you, Lord. Sino magpapasalamat? Maikli lang daw. Tatapusin na ni Lord ang mga paghihirap natin. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos upang maging ganap ang buhay nyo at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Kaya kung meron tayong hinihingi, sa Kanya tayo humingi kasi siya daw yung pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Pero po yung verse po na pinagugutan ko ng ginawa ko po ngayon na outline is yung version po ng New King James Version. Na ang sabi po doon, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Tiningnan ko po sa eSword Bible, ang ibig pong sabihin ng casting or cast. Napansin ko po yung Greek, yung original Greek word po doon,
Greek translation po ay throw. Itapon. Handa ka na bang itapon lahat ng iyong kabalisahan sa Diyos? Pag sinabing itapon, walang halaga. Pero nauubos yung energy natin when we worry. Napapahalagahan natin sa atensyong ibinibigay natin ang mga kabalisahan. Pero sa original na Greek translation, throw away. Surrender everything to God kasi wala yang kabuluhan sa buhay mo. Ibigay mo yan sa Panginoon. Amen? Ibigay mo yan. So yun po yung original, no, na aking nakita sa verses na ito, sa verse na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, inaalay namin sa iyo ang mensaheng ito. Holy Spirit, mangusap po kayo sa aming puso. At bawat pinagdadaanan namin at bawat hamon or challenge, Panginoon, na amin pong hinaharap sa mga panahong ito o ayaw harapin, Panginoon, dalangin po namin ang lakas, Panginoon. Lakas ng iyong kapangyarihan sa buhay namin, karunungan upang mapagtagumpayan namin ang lahat, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ang inyong salita para po kami ay matuto, Panginoon, paano haharap sa bawat araw ng aming buhay. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let go and let God. Ano po yung let go? Ano po yung pakakawalan mo? Ano yung itatapon mo sa harapan ng Panginoon? Ano yung isusuko mo? Bibitawan mo. Pakisabi sa katabi, meron bang pinabibitawan sa iyo si Lord? Ano ang dapat mong tugon pag may pinabibitawan si Lord? Anong dapat tugon natin? Pakisabi sa katabi mo, bitawan mo. Amen? Pero ang problema, pinabibitawan ni Lord, pero nakikipag-bargain tayo sa Lord. Lord, wag na to. Kunin mo na lahat. Wag lang to. Kunin mo na lahat. Wag lang siya. Diba? Hindi ko alam, bagay, aso, hayop. Hindi ko alam kung ano yan. Pero kung may pinabibitawan sa iyo ang Panginoon, that's something na ine-embrace mo, pero inuubos yung lakas mo, inuubos yung sigla ng buhay mo, it's time to obey the Lord. And trust God kung bakit niya pinabibitawan. Kasi I believe may malasakit si Lord sa bawat isa sa atin. So, ang una nating ile-let go, yung mga self-issues natin. Yung mga issue natin sa sarili natin. 'Di ba? Ano yun? Sabing gano'n, ano mga lahat ng isinisigaw ng iyong damdaming nasasaktan at napagkakaitan. Di ba? Yung hindi ka lang nagsasalita, pero kung bibigyan ka talaga ng pagkakataon, sasabihin mo lahat ng karapatan mo na ipinagkakait sa'yo. Sasabihin mo lahat ng sigaw ng damdamin mo kasi nakakaranas ka ng unfair treatments. Nakakaranas ka ng naaakusahan, nahuhusgahan. Nakakaranas ka ng maraming mga kaabalahan sa buhay dahil sa iyong nakaraan, dahil sa estado ng buhay mo ngayon, dahil sa hirap na iyong nararanasan. So, sabi ng Lord, humble down. Diba? Sabi ni Peter, sabi ni Apostle Peter, humble yourselves before the throne of God, and He will exalt you in due time. Hindi tayo ang dapat magpasikat sa sarili natin o sa pangalan natin. Hayaan natin na si Lord yung mag-promote sa atin. Hayaan natin ang Panginoon na mag-exalt sa atin in due time, and our only duty is to humble ourselves before the Lord. Laging magpakumbaba. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba sa Lord? Yung uunahin mong isipin kung ano yung sasabihin niya sa sitwasyon mo kesa yung reaction mo sa sitwasyon mo. Hindi naman daw talaga problema yung nangyayari sa atin eh. Ang problema daw of how we react sa mga nangyayari sa atin. Doon daw tayo minsan bumabagsak of how we will react. Pero if we will humble ourselves before the Lord at
at iahayag natin sa Kanya yung ating nararanasan, sa Kanya natin unang sasabihin, then anong kasunod nun? We allow God to talk to us. We allow God na ayusin yung mindset natin. Nilalagyan niya tayo ng karunungan, nilalagyan niya tayo ng kapayapaan sa Kanyang salita para sa susunod nating hakbang at pagdedesisyon, matino tayo mag-isip. Amen? Kasi kapag yung damdamin sumigaw, yung nasasaktan damdamin, mas naririnig natin minsan. Kaya nga, pakisabi sa katabi mo, puwersahin mo yung sarili mo na sa Diyos unang pumunta. Sa Diyos unang lumapit. Kasi hindi po normal sa atin yun eh. Di ba? Makakita kayo ng post na parang kayo yung pinapatamaan. Paano tayo magre-react? Nagre-react tayo agad, di ba? Pagkatapos ko siyang bigyan ng ulam, ganito sasabihin niya. Di ba? Simple lang naman po yung aking example. Hindi ko alam kung yung mga example niyo. Pero ibig sabihin, kailangan natin puwersahin yung sarili natin na ayaw unahin si Lord. Kaya nga tinuturuan tayo ni Peter, ni Apostle Peter, na magpakumbaba sa Panginoon. Mas unahing magsumbong sa Kanya. Mas unahing mag-pour out sa Kanya. Maglabas ng ating nararamdaman. Please, wag naman yung reaction natin, ino-note natin agad. O kaya, ipopost natin agad. Diba? Lagi nating sinusunod si FB eh. Diba kasi sabi ni FB, what's on your mind? Pakisabi sa katabi mo, leader mo. Ilang beses na natin siyang inalaw. We don't allow God, we allow our FB account. Para i-bear kung ano yung nararamdaman natin. Amen? And I think it's about time. Lord, I need your wisdom. Marami na tayong nakaaway dahil sa mga patola issues. Marami na tayong nakaaway. Amen? Pero kailangan natin puwersahin yung sarili natin. Lord, sa'yo ako unang tatawag. Maybe kapag sa tao ako unang nagsalita, baka pagpiestahan nila yung sitwasyon ko. Baka husgahan nila yung sitwasyon ko. Pero Lord, pag sa'yo, itatama mo ko. Diba? Tutulungan mo ko because you want the best for me. Hindi monster si Lord na kapag nagkasala ka. Diba? Parusahan ka agad. Tapos parang tetaboy ka. Hindi. Kaya nga namatay si Jesus sa cross eh. Amen? Kasi mahalaga tayo sa Kanya. Gusto niya nga ibigay yung magandang buhay na dinidisenyo niya para sa bawat isa sa atin. And I think, kailangan nating disiplinahin yung sarili natin more to listen to the Lord through our Bible reading. Kaya nagsasalita tayo ng ito ang aking Biblia. Kasi, ang mga Kristiyano daw, mananampalataya kay Jesus, ang pinaka-tapak natin, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Diba? Pwede nating sabihin, kasi nga, Bible pa lang, hirap na tayo eh. Everyday, consistent, hirap tayo, di ba? So, ibig sabihin, we need to stand up and discipline ourselves kung ito ang basis ng ating pananampalataya. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So, hindi tataas ang faith mo kapag hindi ka nag-hearing and hearing the word of God. At kapag hearing and hearing, you need to know the word of God, so you will read. And as you read, you pray, then you will hear from God. Magbibigay siya ng living word sa puso mo, sa isip mo, ng direksyon. Diba? Nadidiliman yung isip mo, pero when you read the word of God, liliwanagin niya yung isip mo. So it's about time. Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo nga ako ng self-discipline. Lord, urge me or prompt me na maging disiplinado. Diba? Pakisabi sa katabi, tamad yarn.
Diba? Si Lord ginawa na lahat. It is already provided salvation, wisdom, peace of mind, protection. But we need to come to Him humbly. We need to recognize kung paano siya kikilos, yung power niya, kung paano natin mararanasan every day. Amen? Kapag ordinary lang, hindi yan power galing kay Lord. Pagkaya ng tao, galing lang yan sa tao. Pero pag yung unimaginable, yung nangyayari sa'yo, yung akalain mo moments, because God is great. Amen? Our God is greater. Bakit ganun? Parang hindi tayo excited. Parang hindi ka naman great, Lord. Ang dami kong nararanasan sa buhay. Diba? Kaya nga ang unang sinasabi sa atin, let go of our self-issues. What you were, who you are now, and who you will be. You think you will be in the future. Just humble down before God and trust Him. Safe ka sa Kanya. You are always safe in His hands because He cares for us. Lahat ng karapatan mong ipinaglalaban, isuko mo sa Panginoon. Hindi ko deserve yan. Dapat ganito, dapat ganito. Isuko mo yan sa Panginoon. Kasi napakaganda ng plano ng Lord sa bawat isa sa atin. So ano yung ile-let God natin? Yung una, pakawalan mo, isurrender mo sa Lord, itapon mo sa paanan ni Jesus lahat ng issue na meron ka. At anong gagawin natin? Let God confirm your true identity. Sabi niya, if we will humble ourselves, He will honor us. Ipo-promote niya tayo. Di ba napakaganda na ang promotion galing sa Lord? Di ba? Huwag mong isiping hindi nare-recognize ang mga magagandang bagay na ginagawa mo. In due time, God will exalt you. Basta unahin natin magpakumbaba sa Lord. And what is our true identity in Christ? God is always telling us, kung ikaw ay mananampalataya na, born again, tinanggap mo si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay anak ng Diyos. At araw-araw, sasabihin mo yan. Sa harap ng salamin, anak ka ng Diyos. Kaya ibagay mo yung buhay mo sa identity mo. Puwersahin mo yung sarili mo na tayuan yung tamang identity mo. Hindi na ikaw yung nakaraan mo. Sino dito tumantuwa sa nakaraan niya? Ang gusto kaya ng ano ko? Ng Pasko. Gusto ko hanggang ngayon, ganon. Diba? Diba karamihan sa nakaraan natin, gusto na nating kalimutan? Diba? Let's not bring the past up anymore. Pero naiiyak siya, na yung kumakanta, naiiyak. Ibig sabihin, nag-i-struggle siya. Sa decision niya. Nakalimutan ng nakaraan. Amen? Alam nyo, hindi natin makakalimutan ng nakaraan because it's in the brain cells. Sabi nga, even yung mga fears natin, inaaral ko siya, para daw siyang lamat sa isang babasaging baso na hindi na mabubura. Pero matatakpan na magandang mga karanasan sa Panginoon. Matatabunan na magagandang karanasan sa Panginoon. Kaya dapat unti-unti nating iwaksi lahat ng identity natin from our past. Amen? Now we are receiving new life from Jesus, pero yung lifestyle natin, old version pa rin. Diba? Old version pa rin. Hindi dapat ganun. Dapat yung bagong buhay na inilalaan ng Lord sa'yo, sundan mo, ikaw yung mag-adjust. May mga iwawaksi ka na, may ipapagpakumbaba ka na sa Lord, may isusurrender ka na sa Panginoon. Amen? Ano yung song? I am a child of God. Amen? Lagi mo sasabihin sa Panginoon, sa harapan ng salamin, every time na may problema ka, that you are a child of God. At hindi namatay si Jesus nang wala lang.
Kaya siya namatay sa cross. Kasi gusto niya, isipin mo, tayuan mo, na bago ka na. Yung bagong buhay na inilalaan sa iyo ng Lord. Ito rin, gusto ko tong Ephesians chapter 1. Sabi sa verse 4, yung identity natin in Christ, you are loved and chosen to be holy through Christ. Wala naman tayong holiness on our own. Nung tinanggap natin si Jesus, siya na holy at naghahari sa puso natin, yun, nadadamay tayo dun sa holiness niya kasi pinagahari natin siya sa buhay natin. Kaya nga everyday mag-a-adjust tayo na hindi natin gagayahin yung nagawa ni Peter before. Na deny natin yung lordship ni Jesus sa buhay natin. Alam ni Peter pinagsasabi niya dito Alam niya yung sinasabi niya dito Yan, inuubo lang po siya, inuubo lang po. Kalma lang po, kalma. Pag-pray po natin siya. Yan. Okay, amen. So, ang ano natin dito is, we are loved by God, pinili tayo ng Panginoon, lahat ng si Jesus Christ ang Lord, yung identity natin, tayo ay minahal at tayo ay pinili. Amen? Tayo ay minahal, tayo ay pinili. Focus lang kayo, focus lang. Okay. You are adopted into God's family by bringing us to Himself through Jesus Christ. In Ephesians 1:4. Ikaw ay may DNA, naging DNA ka na. Ano yung DNA ni Jesus? Dugtong na anak. Si Jesus Christ siya yung bugtong na anak. Pero tayo, dugtong na anak. We are being adopted in the family of God. Kaya, family na natin ng Diyos. Amen? So, yun yung identity mo. Kaya hindi pwede na old version ng buhay mo yung umiiral sa'yo kasi family ka na ng Lord. May bago ka ng lugar. May bago ka ng identity. May bago ka ng pamilya. Di ba na napakasaya naman ang Lord ang pamilya natin? Amen? Hayaan na natin yung pangit na background natin sa family. Di ba? Maging blessing tayo. Di ba? Ganun tayo na dati. Pero ngayon hindi na. Kasi si Lord ang maghahari sa buhay natin. Ang bawat pamilya mapuno ng pananalangin at pag-asa sa ating Panginoon. Amen? At ano pa? Romans 5:8. Ano yung identity natin? Namatay si Jesus habang nagkakasala tayo. Ibig sabihin, walang sino man sa atin ang pwedeng magmalaki. Na kaya tayo ligtas, kaya tayo sumasagana, kaya tayo blessed, kasi mabait tayo, matino tayo, hindi. Yung ginawa ni Jesus sa cross para sa lahat yun, habang tayo ay may tatak ng kasalanan, may pagkakasala, gumawa siya ng solusyon para mabago yung takbo ng buhay natin. Alam mo, si Jesus, gusto niya mabago yung takbo ng buhay natin, parang ikaw na lang yung ayaw. Kasi kapit na kapit tayo sa nakaraan. Kapit na kapit tayo sa old version ng buhay natin. Diba? Hindi natin maipagmalaki that new life that God has given us. So kung hindi man tayo humble pa ngayon, sabi nila, paano daw malalaman na humble ka? Kasi meron nang sasabi, oy, humble ako Wala daw ganun Diba? Wala daw ganun. Kundi ang totoo talaga nagpapakumbaba, sa Diyos yan nagpapakumbaba. Sa Diyos yan sumusuko. So kung hindi ka pa humble ngayon, sa araw-araw na paglapit natin sa Diyos, papunta ka na doon. Amen? Papunta ka na doon. Araw-araw lumapit tayo sa Panginoon. So, let's force ourselves to humble down before Him and allow God to promote us more than we can imagine in our life. Diba? If it is from God, it must be supernatural. It's amazing. Pag normal lang, galing lang yan sa tao. Amen? So, ano yung una nating ilalet go? Our self-issues. Talk to yourself. Yes, ganyan ka dati, pero ngayon, dahil may Kristo ka na, hindi ka na ganyan. Amen? You force yourself.
to stand in your identity in Christ. Every day. Maaring hindi matatagumpay, hindi kaagad-agad nagtatagumpay, pero dahil laging pinupuwersa yung sarili na mangyari yun sa kanya, nagiging habit na. Nagkakaroon tayo ng bagong habit, hindi na bad habits. 'Di ba? Kundi yung heavenly habit na. Yung nangyayari sa buhay natin. So, let us allow God to promote us. Pangalawa, ano yung ila-let go natin? Let go of worries. Sabi sa verse 7, cast all your cares, for He cares. Let God take all your cares. And He cares even before you cast your cares. Katulad nga dito sa Ephesians, no, yung nabanggit ko kanina, you are chosen to be holy through Christ. Even before the foundation of the world daw, pinili na tayo ng Lord. Nasa sinapupunan pa daw tayo, pinili na tayo ng Panginoon. So yung plano ng Lord, ng kaligtasan at pagbibigay sa atin ng mas magandang buhay, ang tagal ng plano ng Lord sa atin. So, ang problema na lang natin, paano natin susundin at lalakaran. Worries can be fears. So, inaaral ko yan kasi po, meron akong pinagdaanan about anxiety. Ba? So, kinakailangan ko ng professional help. And I thank God kasi ang dami ko na-realize. Ang dami tinuro sa akin ng Panginoon. Kailangan bitawan mo yan. Kasi habang ikaw ay nag-aalala, naaapektuhan ang iyong kidney. 'Di ba? Sino dito yung nakakaranas pag takot, naiihi? Pag ninenervyos, naiihi, naiiyak, nanlalamig yung pawis. Nag-aalala, hindi mapakali. Ingat ka kasi tinatamaan ng kidneys mo. Kaya ka naiihi, naglalabas ka ng liquid. Kasi nagsasuffer yung kidneys natin. Amen? When we have fear, when we have worries, apektado ang ating mga vital organs. Bakit parang masaya pa kayo? Amen? Kaya pala sinasabi ni Peter sa atin, let go of worries. He knows what he is saying, what he was saying. Why? Nung dininay niya si Jesus, diba? Dininay niya si Jesus, sabi, hindi ko kilala yan. Nung hinuli na si Jesus, nung ipapako na sa krus si Jesus, sabi ni Peter, hindi ko yan kilala. Diba? Wala akong connection dyan, hindi ko yan kilala. Sabi ni Peter, he knows what we are saying, what he was saying. Why? Kasi nung nagmamagaling siya sa harapan ng Lord, Lord, over my dead body, hindi ako papayag na gagawin nila yan sa'yo. Marami siyang mga pagyayabang na sinasabi. Marami siyang mga salitang tinatapos niya. Di pa nangyayari, tinatapos na niya dahil sa pride. Hindi ko yan nahahayaan, Lord, na gawin nila sa'yo. Kaya lang sabi ni Lord, inuulit-ulit ni Lord, nasusulat yan. Plano yan. So, kailangan yan matupad. So, yun yung plano. Pero nagmamagaling si Peter. Si Peter, yun yung old life niya, yung old version niya, pabibo. Diba, laging siya yung may sinasabi. Laging may comment. Pero ano nangyari? Sabi ni Jesus sa kanya, nung nagmamagaling siya, sabi niya, Peter, I tell you, yung huling tilaok ng manok, dinenay mo ako. Di-deny mo ako. Yung huling tilaok ng manok, tapos mo na ako na-deny. Hindi pa nangyayari yun. Pero alam niyo ba yung love ni Jesus? Grabe talaga. Ako nanginginig ako dito sa verse na to Nung sinabi ni Jesus sa kanya yun, that you will deny me, Peter. Pero may follow-up si Lord. Sabi ni Lord sa kanya, pero pag nakabalik ka na, pag lumakas ka na, palakasin mo rin yung iba. Ibig sabihin yung plano ng Lord, no? Whenever, alam niya na may mga times na bumabagsak tayo or babagsak tayo Alam niya na yung kapasidad natin, ng kahinaan natin, pero nagpo-provide siya ng pagbangon. Pakisabi sa katabi mo, may buwelo ka na, intayin mo lang. Amen.
We need to force ourselves to believe kay Lord more than to believe in our feelings and emotions, in our reactions to our situations. So let go of worries. Wala na naman kaming ganito, wala naman, paano na. Diba? Let go. I-surrender mo sa Panginoon. And let God take care of all your cares. Let God take all your cares. Kunin niya lahat yung cares. Kunin niya lahat yung nagbibigay sa iyo ng alalahanin. Trabaho, lalo na yung mga OZ dito. 'Di ba? Lagi may gustong i-accomplish. Organize na organize. 'Di ba? Pero pag hindi nangyari, frustrated masyado. Hirap na hirap makabangon. Amen? We need to surrender. We need to cast everything to God for He cares about us. Kaya yung mga medyo masyadong organized, lagyan nyo na lang ng plan B, plan C. And allow God to give you wisdom. At tanggapin nyo, bakit hindi niya inalaw yung plan A? Baka may mas magandang plano si Lord. Adjust ako. Diba? Evaluate and then adjust. Sige, Lord, ready for plan B ako, pero I will trust you. Bahala ka sa plano ko. Amen? Si Jesus Christ ba Lord natin? Siya ba yung master natin? So, ibig sabihin, pag master and Lord, pwede niya tayong pakialaman anytime. Pwede niyang guluhin yung schedule natin anytime. Amen? Pwede niya sabihin na, wag kang pumunta dyan. Wag mo yang ituloy. Diba? Pwede niyang sabihin anytime yun sa atin. Kasi Lord natin siya. Pero yun ba yung nangyayari talaga sa buhay natin? O kapag nakaschedule tayo, lalo na kapag mga travel. Diba? At pagka meron tayong pagkakataon na makapag-minister, maging blessing sa iba, ayaw nating i-cancel yung mga schedule natin para makapag-serve sa Lord. Ibig sabihin, untouchable yung plano natin. But this time, God wants us to not worry. Kung hindi natutuloy ngayon, mas maganda yung pinaplano ng Panginoon sa susunod. Amen? Nung napunta po kami ng Porac, everything is uncertain. Hindi namin alam kung magkaka-fish dyan ba doon. Basta ang alam lang namin, nag-request sila ng gawain, pumunta kami. Nag-share kami, mga mahigit 10 din sila doon na na-share namin, pamilya. Hindi namin alam, pero we felt the presence of God in that place. Yung father po, yung padre de pamilya po doon ay nagdadialysis po. Parang every week yata ay nagdadialysis. Mag-isa po siya na nagdadialysis. Mupunta po siya sa doktor, mag-isa. So, kailangan namin siyang intayin yung schedule niya bago kami mag-start ng gawain. Pero siya po yung talagang nagre-request ng gawain. Yung nagdadialysis. Parang hindi po siya nagdadialysis. Parang okay naman siya. Hindi ko naman nakikita sa kanya yung sobrang weak or ano. He was really coping up and he is trusting God. Na kung ano man yung buhay na ibinibigay sa kanya ng Panginoon, ipaglingkod niya na lang sa Lord. Naisip ba natin na yung buhay natin mas magiging productive at mas magiging useful kapag ipinaglilingkod natin ito sa Lord? Kung hindi po tayo nagsiserve sa Lord, marami po tayong magiging worries sa buhay. Pero kung mapupuno yung buhay natin ng mga opportunities of how we could serve the Lord and be a blessing to others, amen? Ang Lord po ang magbibigay sa atin ng vitamins para tayo ay laging glowing and young-looking. Amen? Young-looking. Kasi yung mga worries, nagpapatanda yan eh.
nagdadagdag yan ng wrinkles. 'Di ba? Kung conscious ka sa wrinkles, dapat conscious ka na lagi ka dapat lumalapit sa Lord. Dinidisiplina mo yung sarili mo. So let God take care of all our cares because He cares for us even before we cast them to the Lord. Si Peter, sabi palakasin mo. So si Peter sabi niya, gagawin ko ba yun? So ibig sabihin si Lord, mas alam niya yung kapasidad natin. Amen? Wala tayong matatago sa Lord kahit ang yabang pa natin, hindi ko gagawin yun, ha? Pero sabi ni Lord, gagawin mo yun. Pero hindi yun ang issue eh. Sabi ni Lord, pag nakabangon ka na, palakasin mo yung iba. Pakisabi sa katabi mo, nakabangon ka na ba? Palakasin mo naman yung iba. Ibig sabihin ng nakabangon, dun sa mga kalalagayang lugmok ka, bagsak ka, bigo ka, binabangon ka ng Lord para maging blessing sa iba. Hindi ka binabangon ng Panginoon para to feel good lang about yourself. Binabangon ka ng Lord to touch other people's lives at maranasan din nila ang Lord kung paano magbago ang Panginoon ng buhay. Amen? Yun yung sinasabi ni Martin Luther. Na sa pagtayo niya, hindi siya nag-iisa. Na sa pag-stand niya sa pananampalatayang alam niya, hindi siya nag-iisa. Kaya, di ba, nag-protest nga siya. Pinaglaban niya yung tamang paniniwala sa salita ng Diyos. So let our life touch someone's life. Kung ano yung pagbangon at pagbuelo na binibigay sa inyo ng Lord, para yan sa pagbangon din ng iba. Yung sinabi niya kay Peter, no? Pero alam niyo nangyari kay Peter, hindi ganun kadali eh. So sa clueless si Peter, gagawin ko ba yun? So siguro, no, iniisip niya yun. Pero nung dumating na nahinuli si Jesus, nagawa niya. Napakadali. Ilang beses pa. 'Di ba? Intentional. Hindi yung parang nabigla lang. Bakit? Isang beses lang siguro kung nabigla. Hindi na inulit. Pero, inulit-ulit. So, ibig sabihin, sinasadya na niya. Pinaninindigan na niya na i-deny si Jesus Christ. At na-deny na nga. Na-deny na nga si Jesus Christ. So, nung na-deny na niya si Jesus Christ, nag-resurrect ngayon si Jesus. Alam niyo ba nung nag-resurrect si Jesus, kabilin-bilinan niya sa nakakita sa kanya nung nag-resurrect siya. Pakisabi sa mga disciples, pakisabi kay Peter na buhay ako. Special mention si Peter. And it made me cry, realizing how God loves us. Even though marami tayong mga pagbagsak at pagkakamali sa buhay, sinusupil yung katabilan ng dila natin dahil sa pride. Sinusupil ng Lord sa mga karanasan ng pagpapakumbaba. Sa katabi mo, importante ang humbling moment. Yung mga bagay na parang pinapuwersa ka ng Lord na lumuhod. Sobra ka na. Pinaluluhod ka na ng Lord. It's because of for our protection. Sabi nga, pag may mga taong tinatanggal sa'yo ng Lord or mga bagay na tinatanggal sa'yo ang Lord, magpasalamat ka, huwag kang manghinayang. Kasi that is for your protection and redirection. May inaayos si Lord. Para mas ma-appreciate natin yung magandang plano niya sa buhay natin. Amen? Merong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Pero dito sa verse 8, may warning sa atin dito eh. Be sober, be vigilant. Be sober. Ibig sabihin, mag-ingat. 'Di ba? Magbantay. Maging aware. Because your adversary, yung kaaway natin, ang dyablo, ay para daw umaatungal na leon at naghahanap ng
lalapa. Naghahanap ng lulunukin ng buo. Diba? Tatanggalan tayo ng capacity to serve the Lord. Ganyan daw ang diablo. Kaya magbantay daw tayo, sabi dito sa ating verses. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. So, bantayan natin. Kapag tayo ay lumalayo sa mga bagay na makapagpapalago sa atin sa spiritual nating buhay, yan po ay strategy ng kaaway. Distractions. Dinidistract yung ating attention sa Lord. Pero parang pag nagsisettle tayo sa hindi kay Lord, parang okay naman, gusto rin naman ni Lord. So yun ang nagiging mindset natin. Okay din naman, di ba Lord? Pero unti-unti na didistract tayo at lumalayo tayo sa disenyo ng Diyos sa buhay natin. Hanggang sa nanlalamig na tayo na mag-serve sa Lord. Thinking, dahil sa kaaway na binubulungan tayo, thinking na okay lang yung ginagawa natin. Kasi pakinabang din naman sa atin at sa ibang tao. Pero yung tunay na direksyon sa atin ng Lord, di natin naririnig. Because we deny the Lordship of Christ. Pakisabi sa katabi, pala desisyon. Actually, lahat tayo pala desisyon eh. Kapag hindi natin sinisik una si Lord, we run our lives. Hindi guided ng salita ng Lord, we run our own lives. Amen? Kaya kadalasan palpak tayo. Kaya, let go of fighting your battles. Let go of fighting your battle. Sabi na, may mga slogan, di ba? Choose your battle. Pero dito sa verse na to, ang sinasabi lang, bantayan mo. Hindi laban. Hindi laban mong mag-isa. So ano yung let God? Let God show you how to fight with Him. Amen? This is how we fight our battles. So una, magpakumbaba ka sa Panginoon, itapon mo lahat ng alalahanin mo, lahat ng basura sa isip mo, and then, fight with Him. Of course, sabi sa time ni Joshua, no? Taste and see, the Lord is good. Taste, diba? See how God will save you. How God will fight for you. Amen? May mga verses na ganun. Pero the Lord will show us how to fight with Him. Ibig sabihin, in every battle na meron tayo, we always consider God at kung ano yung gagawin niya sa mga battles natin na yun. Ano pa karamihan ng battles natin? Hindi bote, ha? BA battles. Mga laban sa buhay. Ano ba yung ibig sabihin ng laban? Yung bisyo mo na hindi mo masuko-suko. Laban yan. Yung old version ng buhay mo na hindi mo pa rin sinusupil. Umiiral pa rin sa'yo. Laban yan. Pero let us allow God to fight with us. Meron tayong desisyon na isuko sa Panginoon, pero we allow His full control over our lives. We allow His full control over our lives. Amen? So, anuman ang battle na meron ka, amen? Isali mo si Lord. May mga bagay ba na gusto ni Lord, illegal mo? May mga bagay ba na gusto ni Lord maging legit sa buhay mo? Kasi yun yung tama. Diba? Kailan mo gagawin yan? Battle mo yan. Kailan mo patatagalin? Alam mo, pag may namamatay, lagi kong naiisip, laging pumapasok sa isip ko yung fulfilled kaya yung mga namamatay. Sabihin, nag-ready ba sila or masaya ba silang haharap?
Kasi may mga naririnig ako na parang alam na nila na mamamatay sila. Nakwento ni Jennifer, si Kuya Ding, ganun daw Na ano na niya na kukunin na siya ni Lord. Nagtatampo pa nga siya kasi bakit daw ang tagal na hindi pa siya kinukuha. Nung pala, siguro mga 1 day na lang or 2 days after that, nung sinabi niya yun, kinuha na siya talaga ng Lord. So nararamdaman pala ng mga mamamatay yun, na eto na to, this is it. Siguro para sa akin, provision din yun ng Panginoon para kahit paano, pwedeng humingi ng tawad. Yun nga lang, ang masakit sa akin, yung nasa kasagsagan ng pagre-rebelde sa Panginoon, tapos na aksidente, patay. Hindi ko alam kung anong nangyari. But we cannot really judge. Palay mo, sa huling hininga niya, nasabi niya na, forgive me, Lord, or receive my spirit, Lord. Pwede, di ba? Bakit ko to sinasabi sa bawat isa sa atin? Huwag nating isipin na mahaba pa yung time natin. Time is too short. Sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Kung ang dyablo, double time na nagtatrabaho para tayo ay sirain at makasama niya sa impyerno, dapat tayo ay maging mapagbantay. Dapat tayo ay gumagawa din sa buhay natin para ang ating buhay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Hindi naman tayo perfect. Maraming times na nagkakamali tayo. Yes, we face that truth sa buhay natin. Alam natin yun. Pero kapag lumagpas ang panahon na wala tayong ginagawa para hakbangan yung bagong buhay na ibinibigay sa atin ng Lord, sayang kapag tayo ay nasa huling hininga na. Sayang. Pakisabi sa katabi mo, nagagalaw mo pa ba yung mga joints mo? Ibig sabihin, marami ka pang magagawa to serve the Lord. Amen? Sabi nga nila, ang espiritu daw, ang katamaran daw ay espiritu daw ng dyablo. Kaya, iwasan na po natin yung sinasabi natin na, tinatamad ako. Kasi old version mo yon. Amen? Ano yung new version mo? Nakakaranas ako ng katamaran, pero dati yun, Lord, hindi na ako ngayon ganon. Bangon! Maghugas ng plato. Maglinis ng bahay. Minsan, may kalat sa dadaanan mo, hindi mo madampot Ay, hindi ko kasi trabaho yan May tagawalis. Diba? Maliliit lang, mga specific lang na example yung binibigay ko sa inyo. Pero you know who you are in front of God. At alam mo yung mga struggles mo na nararanasan araw-araw, walang may kaya niyan na pagtagumpayin ka kundi ang Diyos. Wala, ang Lord lang ang may kaya. Walang magaling. Walang sino mang itataas kundi ang Panginoon sa buhay natin. Kung maraming times na na-deny natin yung Lordship ni Jesus Christ, katulad ni Peter, bumangon tayo dun sa idea na hindi binawi ni Lord yung calling ni Peter. Hindi binawi ni Lord yung task, yung assignment na binigay niya kay Peter to lead the church. To lead the early church. Amen? Hindi binawi ni Lord. Pakisabi sa katabi mo, hindi bigay-bawi si Lord. Dumarating yung time na we fail God. So many times we fail God. Pero wag mong tingnan yung sarili mo na failure. Kasi ang tingin sa'yo ng Panginoon, tinubos ka niya sa dugo ni Jesus. Amen? Pwede ba tayong tumayo lahat? Paki-flash po yung ating Paki-recite po natin ng sabay-sabay with all conviction yung aking conclusion.
Sige, at the count of 3. 1, 2, 3. I am who God says I am. I have what God has given me. I will be what God has promised. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Every time na natatakot tayo, I rebuke you, spirit of fear, because God has not given me a spirit of fear or worry. Ang binigay ng Lord sa akin, matinong pag-iisip, kapangyarihan, lakas ng loob, identity in Christ. I am a child of God. I am chosen. I am loved. Itigil na po natin yung paghahanap ng wala. And i-maximize natin ang mga meron sa buhay natin. Maximize and appreciate sa mga ni-retain ng Lord sa buhay natin. Sa mga resources na binibigay ng Lord. Kung hindi mo kaya, gagamitin ka ng Panginoon para lumaki ang mga resources mo. I want everyone to close our eyes. Sabi sa Acts 4:12, walang ibinigay sa silong ng langit, sa ilalim, sa taas, na tayo ay pwedeng maligtas maliban sa pangalan ni Jesus. Araw-araw tayong lumapit sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ibig sabihin, araw-araw na pananalangin, araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Lord. We talk to God through our prayers, and God talks to us through our Bible reading. Every day, idisiplina natin yung sarili natin, kasi ito yung magbibigay sa atin ng magandang direksyon. Magandang pananaw sa buhay. Hindi naman kagandahan yung mga nakaraan natin. Bakit ayaw pa nating bitawan? Hindi naman kagandahan yung idinudulot nito sa ating buhay. Bakit ayaw pa nating isuko sa paanan ni Jesus? Itapon. Tanggalan ng kabuluhan. Tayaan natin ang maging makabuluhan sa buhay natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. That every time we have problems, Lord Jesus, I was made, Lord, to worship you. I was made, Lord, to give praises to you. In the name of Jesus, let us ask forgiveness. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng pagwawalang bahala ko sa kapangyarihan mo sa buhay ko. Pagwawalang bahala ko sa bagong version ng buhay ko na matagal mo ng plano at ibinibigay sa akin. Patawarin mo ako na hindi ako minsan nakikipag-cooperate sa iyo, Lord. Hindi ko ina-adjust yung pamumuhay ko sa bagong buhay na inilalakad mo sa akin. Patawarin mo ako, Lord. And Lord, sa oras na ito, Lord, I want to stand in your truth. I am your child. Pagamat naging ako yung old version, Lord. Ngayon, pinaninindigan ko, Lord, hindi na ako ganun. Kung ano yung sinabi mo na ako, yun ako. Kung ano yung pinangako mo, yun ang mangyayari sa akin. Help me. Help me, Lord, with my unbelief. Help me with the spirit of doubts, God. Help me, Lord, to go above these fears, these worries, these doubts, this unbelief. And I'm stepping on to your victory, Lord. In Christ Jesus. Let us worship the Lord. Hallelujah, Lord. Sa pangalan mo ay
tayo sa pangalan ni Jesus. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, tumawag ka sa Kanya, magpakumbaba ka sa Kanya. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, may kaligtasan. kung nais mo isuko ang buhay mo ngayon sa Panginoon, naanyayaan kita na lumapit dito sa harapan. Sama-sama tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Yes, Lord God. Nakakapagod na patakbuhin ang buhay na tayo lamang. Sabihin natin sa Lord, kailangan kita, Lord. Sige, lumapit tayo sa Panginoon. Suko natin ang ating buhay sa Panginoon sa oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa simula pa, ika'y naging at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Kung siya'y tatanggapin Tanggapin mo ang Panginoon. mo at piliin, di ka na Piliin mo ang Lord. magagawa. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na magagamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako magagamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap at pinili. Di tayo magagamba. Ako ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kaligtasan.
Buksan niyo po yung spiritual naming paningin. Makita namin ang ganda ng plano mo sa buhay namin. Ibangon niyo po ang bawat isa, Lord. Sa bawat pandiling lang ng kaaway. Sa bawat distraction na ginagawa ng kaaway. Bangon niyo po kami, Lord. And dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat sa amin ngayon, Panginoon, Ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. Lahat kami, Ikaw ang ihayag bilang tanging tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Hindi po namin pwedeng pakialaman ang buhay ng iba. Ang gusto po namin, pakialaman niyo po kami. We allow you, Lord, istorbohin ang lifestyle namin. Guluhin ang mga pinanindigan naming comforts, patterns ng buhay na hindi kayo ang nalulugot. We allow you, Lord, to take full control of our life because ang tanging kaayusan ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Ang tanging matiwasay at matahimik na buhay ay tanging sa iyo lamang manggagaling, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, may katagumpayan. And Lord, help us to pour out our hearts before you, Lord. And listen to you every day sa buhay namin, O God. We claim healing in the name of Jesus sa aming mga mahal sa buhay. We claim the Lordship of Jesus Christ sa aming pamilya, sa aming marriage, sa aming pagiging magulang, o sa aming pagiging anak. We allow you, Lord, to take full control, Lord, of our life, O God. We surrender our life to you, Lord. Sama-sama po nating isuko yung buhay natin sa Panginoon. In a simple prayer, just surrender our life to the Lord right now. Yes, Lord. Surrender our life to you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your new life, Lord, na binigay sa amin. Salamat sa magiging mas malusog pa na pangangatawan, Panginoon, dahil pinagagaling mo kami. Salamat, Lord, sa mga pamilya na patuloy mo nga ayusin, Panginoon, ang relationship. Salamat sa mga issue ng buhay namin na ipapaubaya namin sa iyo upang ito ay maayos, Panginoon. Salamat, Lord. In every issue, Lord, we allow you to take full control sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin. Salamat sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin sa Lord.